Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Madalas kung sino pa ang mahal mo ay hindi ka mahal. Kung maaari mo nga lang gawin na mahalin ka ng mahal mo, siguro ay wala nang masasaktan pa pagdating sa pag-ibig. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang tao na umaasa na mamahalin din siya pabalik ng taong matagal na niyang iniibig? Sapat na ba ang pagkakaroon ng mabuting puso para ikaw ay mahalin? Kaya nga bang turuan ng puso na mahalin ng tao kung kaibigan lamang ang tingin niya rito? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ang kakambal daw ng pag-ibig ang sakit. Hindi ka raw maaaring magmahal nang hindi ka nasasaktan. Hindi ka raw totoong magmamahal kung hindi ka makakaranas ng pighati ng puso. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Clyde, 30 years old at isa kong kitchen staff sa isang cruise ship. Ang kwento ko ay tungkol sa aking first love na si Cherry. Bata pa lamang ay magkakilala na kami ni Cherry. Lumaki kami sa isang lugar at magkapitbahay pa. Magkaibigan din ang pamilya namin. Yung tipong nagbibigayan ng ulam kung may nilutong masarap. Sakto lamang ang buhay na meron kami, Papa Dudut. Hindi mayaman, hindi rin mahirap. Tatlo kaming magkakapatid at puro kami lalaki. Habang sina Cherry ay dalawa lang sila ng kuya niya. Noon pa man ay magkalaro na kami ni Cherry. Kung minsan nga ay ayos lang. Kahit kaming dalawa lamang at wala ng ibang kasaling bata. Dahil sa same age kami, ay sabay din kaming nag-aaral. Palagi kaming naging magkaklase noong elementary. Noong high school ay ganon din. Noong mga bata pa kami ay hindi ko napapansin ang ganda ni Cherry. Pero nang tumungtong kami sa high school at nasaksihan ko kung gaano karaming lalaki ang umaaligid at nagpapapansin sa kanya ay unti-unti ko nang nakita ang ganda niya, Papa Dudut. Hanggang sa isa na ako sa mga lalaking humahanga sa kanya. Simple lang kasi ang ganda ni Cherry. Yung hindi nakakasawa yung habang tinititigan mo siya. Nang matagal ay mas lalo siyang gumaganda sa paningin. Dagdag pa ang pagiging masayahin niya. Mas lalo siyang gumaganda kapag ngumingiti siya. Hindi ko sinasabi kay Cherry na may crush na ako sa kanya, Papa Dudut. Nahihiya ako. Baka kasi magalit o pagtawanan niya ako kasi magkaibigan kaming dalawa. Kaya sa tuwing may nagbibigay sa kanya ng love letter at ipinababasa niya sa akin ay lihim akong nagsiselos. Palaging sinasabi sa akin ni Cherry na wala siyang balak na magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral pa siya at natuwa ako. Ibig sabihin ay wala akong dapat na ikatakot na magkakaroon ako ng kaagaw sa puso niya. Doon pa man ay hilig ko ng pagluluto. Kapag nagluluto ang tatay ko na mas magaling magluto kesa sa nanay ko ay palagi ko siyang pinapanood. Kaya after kong mag-high school ay kumuha ko ng culinary course kung saan ay nakakuha ko ng bachelor's degree. Habang si Cherry ay nursing naman. Doon na kami palaging nagkakasama dahil magkaibang school ang aming pinapasukan. Nalungkot ako, pero yun kasi ang realidad hanggang sa nasanay na ako. Kapag wala naman kaming pasok ay nakakapagkita pa rin kami. Minsan ay pinupuntahan ko siya sa bahay nila. At kung minsan ay si Cherry naman ang nagpupunta sa amin. Lumalabas din kami kapag may free time, Papa Dudut.
Nagpupunta kami sa mall, kumakain sa labas o kaya ay simpleng nagkwekwentuhan lang tungkol sa mga nangyayari sa buhay namin. Siguro may girlfriend ka na, Clyde. Hoy, wala tayong sekretuhan. Baka nakakalimutan mo, tura ni Cherry nang minsan kami nagkwekwentuhan sa labas ng bahay. Manligaw nga, hindi ko kaya. Paano naman ako magkakaroon ng girlfriend? Sagot ko. Bakit kasi ayaw mo manligaw? Hindi ka naman pangit. Gumagwapo ka nga ngayon eh. Mabait ka naman, ang sabi pa ni Cherry. Ako gwapo. Huwag ka nga magbiro, natatawa kong sambit. Mahina lang ang self-confidence mo, aniya. Ikaw ba may boyfriend ka na siguro? Hindi mo lang sinasabi. Sabi ko pa. Wala, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo na hindi ako magbo-boyfriend hanggang nag-aaral ako? May mga nanliligaw pero binasad ko kaagad. Distraction lang yang mga lalaki sa buhay ko. Saka nandyan ka naman. Parang may boyfriend na rin ako. Kaibigang lalaki. Ang nakangiting wika pa ni Cherry. Hindi ko alam kung magiging masaya o malungkot ako sa sinabi na yon ni Cherry, Papa Dudut. Dapat ba akong maging masaya kasi wala siyang interes na mag-boyfriend o maging malungkot kasi sinampal niya sa mukha ko na kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Ang akala ko kasi dati ay simpleng crush lamang ang nararamdaman ko para kay Cherry. Akala ko ay mawawala rin yon kapag may nakita o nakilala akong babae na mas maganda sa kanya. Pero marami na akong nakilalang mas maganda kay Cherry pero siya pa rin ang gusto ko. Hanggang sa ang simpleng paghanga sa kanya ay mas yumabong pa at naramdaman kong mahal ko na siya. Dumating na ako sa point na gusto ko siyang ligawan at pinapangarap kong magiging kami na. Pero hanggang pangarap na lamang kasi nahihiya akong umamin sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Natatakot ako na baka biglang mawala ang aming pagkakaibigan, Papa Dudut. Sa tuwing iniisip ng ibang tao na magkasintahan kami ni Cherry ay hindi ko maiwasan ang lihim na kiligin. Napapansin kasi ng ilang naming kapitbahay na madalas kaming magkasama at ang sabi nila ay baka raw kami ang magkatuluyan pagdating ng araw. Kapag ganoon ay agad na sinasabi ni Cherry na magkaibigan lamang kaming dalawa, Papa Dudut. Natupad naman ni Cherry ang sinabi niya na hindi siya magbo-boyfriend habang nag-aaral. Nakatapos siya ng course niya at agad na naghanap ng trabaho. Natanggap siya bilang isang ward nurse sa isang private hospital sa lugar namin. Ako naman ay nagtatrabaho na rin ang time na yon sa isang hotel. Tuwing sahod ay lumalabas kami ni Cherry. Masaya kami na kumikita na kami ng sarili naming pera at nakabibili na kami ng mga bagay na gusto namin nang hindi na kailangang humingi sa mga magulang namin. Ang saya palang magkaroon ng work, no? Kahit nakakapagod, at least may kapalit na pera. Masayang sabi ni Cherry habang nagdi-dinner kami sa isang restaurant. Kaya nga sulit ang pagod. Pero sana makasampa na ako ng barko. Dream ko kasi talaga ang magtrabaho sa isang cruise ship. Nag-iipon lang ako ng experience sa pagtatrabaho sa kitchen, ang sabi ko. For sure matutupad yan at sana naman kapag nasa barko ka na ay magkaroon ka na ng jowa, turan pa ni Cherry. Hindi na ako nagsalita pa, Papa Dudut. Kung alam lang sana ni Cherry na wala akong ibang nais na maging girlfriend kundi siya. Aaminin ko na torpe ako, Papa Dudut. Bukod sa takot akong umamin sa kanya ay nahihiya rin akong gawin yon. Kahit nga ang pagpapalipad hangin ay hindi ko na magawa kay Cherry, Papa Dudut. Oo nga pala, tapos ka na mag-aral at may trabaho ka na. Wala ka pa rin bang balak na magkaroon ng boyfriend? Tanong ko kay Cherry. Hindi naman binabalak ang pagkakaroon ng jowa, Clyde. Kusay ang darating. Pero sa ngayon, ini-enjoy ko muna ang work ko. Kung may darating na love, why not? Hindi ba? Sagot pa ni Cherry. Sa naging sagot ni Cherry ay kinabahan ako, Papa Dudut. Ibig sabihin kasi meron talagang possibility na magkakaroon na siya ng boyfriend anytime kasi ready na siya.
Palagi kong sinasabi sa sarili ko na dapat ay mag-take na ako ng risk. Ilang beses kong pinapractice sa harapan ng salamin kung papaano ako magtatapat sa kanya. Ilang sulat na rin ang ginawa ko kung saan laman ang confession ko ng pagmamahal ko sa kanya. Pero lahat ng salita at sulat na yon ay hindi ko kayang iparating kay Cherry. Sobrang mahina kasi talaga ang loob ko. Hanggang sa dumating na ako sa point na sinabi ko sa aking sarili na kailangan ko nang sabihin kay Cherry ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Malay ko ba kung gusto niya rin ako tapos naghihintayan lamang kami. Kung ganoon ay baka tumanda kami na magkaibigan forever. Ayaw ko namang mangyari yon, Papa Dudut. Kaya naman inipon ko ang mga sulat ko para sa kanya. Pumunta ako sa bahay nila at hinanap siya. Desidido na akong ibigay ang mga sulat na yon kay Cherry. Ang sabi ng nanay ni Cherry ay nasa trabaho pa si Cherry at mamayang gabi pa ang dating nito. Ang ginawa ko ay tumambay ako sa labas ng aming bahay. Nakaupo roon at matyaga akong naghihintay kay Cherry. Maya-maya ay isang motor ang huminto sa tapat ng bahay nila Cherry. Nakita ko si Cherry na sakay ng motor na yon at nakaangkas siya sa isang lalaki. Nag-usap sila ng sandali pero hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pero nakita ko ang laki ng ngiti ni Cherry habang kausap niya yung lalaki. May naramdaman akong selos ng time na yon, Papa Dudut. Nang umalis na ang lalaki at papasok na si Cherry sa bahay nila ay tumayo na ako para pumasok sa aming bahay. Pero bigla akong nakita ni Cherry. Clyde, nandiyan ka pala, anong ginagawa mo dyan sa labas? Nakangiti niyang tanong. Wala, nagpapahangin lang. Papasok na rin ako, ang sabi ko. Ganun ba? Akala ko inihintay mong dumaan ang crush mo. Pagbibirong wika pa ni Cherry. Gusto ko sanang tanungin sa kanya kung sino yung naghatid sa kanya na lalaki pero hindi ko na tinuloy pa. Baka kasi masaktan lamang ako kapag sinabi niya na boyfriend niya yon. Hindi ko na rin tinuloy pa ang pagbibigay ng mga sulat ko kay Cherry. Kung boyfriend na kasi yon ni Cherry ay wala nang silbi kung malalaman niya na mahal ko siya nang higit pa sa isang kaibigan. Walang nakakaalam na nasasaktan ako ng panahon na yon kahit pa ang aking pamilya. Magdamag ako nag-iisip ng tungkol sa amin ni Cherry. Napansin ko rin noon na halos araw-arawin na inihahatid si Cherry ng lalaking nakamotor. Kaya naisip ko na may something talaga sa kanilang dalawa. May mga pagkakataon din na kapag alam kong walang pasok si Cherry at inaaya ko siyang lumabas ay tumatanggi na siya. May lakad na raw siya pero hindi naman niya sinasabi sa akin kung saan at sino ang kasama niya. Hindi na rin ako nag-uusisa pa kasi alam ko sa sarili ko na wala akong karapatan na gawin yon, Papa Dudut. Ano ba ako ni Cherry? Kaibigan lang naman niya ako, Papa Dudut. Sobrang na-bother at naku-curious na ako kung sino ba talaga ang lalaki na palagi naghahatid kay Cherry. Nagkaroon na ako ng hinala na baka boyfriend na niya yon. Tapos ay hindi lang sinasabi sa akin ni Cherry. Kaya nang lumabas kami ni Cherry ay nilakasan ko na ang loob ko na magtanong sa kanya. Napapansin ko na palagi may naghahatid sa iyo sa bahay ninyo. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Akala ko ba ay best friend tayo at walang secrets? Medyo pabiro ang pagtatanong ko. Kawork ko yun. Nurse din siya kagaya ko, si Marco. Sagot pa ni Cherry. Boyfriend mo na yun, no? Tanong ko. Hindi pa. Saka kung magkakaroon man ako ng boyfriend, ikaw ang unang makakaalam. Pero aamin na ako sa iyo, nanliligaw si Marco sa akin. Halos 3 buwan na rin siyang nanliligaw. Mabait siya saka thoughtful. Nakangiti niyang wika. E di meron siyang pag-asa sa iyo. Sasagutin mo na siya. Pinilit kong itago ang sakit sa mga tanong ko. Malaki ang pag-asa niya, Clyde. Hayaan mo at ipapakilala kita sa kanya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Turan pa ni Cherry. Feeling ko ay paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang aking dibdib sa mga nalaman ko mula kay Cherry. Kung ganoon ay gusto na niya si Marco at talagang wala na akong pag-asa sa kanya.
Mas lalo tuloy akong pinanghinaan ng loob. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko pa nilakasan ang aking loob. At dati pa sana akong nagtapat kay Cherry bago pa niya nakilala si Marco. Ang daming what if na tumatakbo sa utak ko ng sandaling yon. Kung pwede nga lang sanang ibalik ang panahon ay umamin na sana ako kay Cherry o kaya ipinigilan ko na lamang ang pagkakahulog ko sa kanya. Para hindi na ako nasasaktan ng time na yon, Papa Dudut. Dumating na nga ang araw na aking kinakatakutan. Excited na pupunta si Cherry sa bahay namin at doon ay sinabi niya sa akin na sinagot na niya si Marco. Inasahan ko na yon pero grabe pa rin ang sakit. Sabi pa ni Cherry gusto niya na makilala ko si Marco kaya nang ihatid siya ni Marco sa bahay nila ay pinalabas niya ako ng bahay. Ipinakilala ko ni Cherry kay Marco bilang best friend niya. Noon pa man pala ay naikakwento na ako ni Cherry sa boyfriend niya kaya kahit papaano ay may ideya na si Marco kung sino ako. Nakita ko naman na masaya si Cherry kay Marco kaya ang sabi ko sa sarili ko ay okay na yon. Ang importante naman ay ang kasiyahan ng best friend ko. Basta wag lang sanang sasaktan at lolokohin ni Marco si Cherry dahil ako ang makakalaban niya. Ganon pa man ay hindi ko pa rin matanggap ang lahat, Papa Dudut. Hindi pa rin nabawasan ang pagmamahal ko kay Cherry sa kabila ng pagkakaroon niya ng boyfriend. Ang ginawa ko ay pinagpatuloy ko ang pagmamahal ko sa kanya ng palihim. Kapag magkasama kami ay kaibigan pa rin ang pinapakita ko sa kanya. Kahit deep inside ay nasasaktan ako na hanggang magkaibigan lang kaming dalawa. Simula nang magkaroon ng boyfriend si Cherry ay palagi na niyang bukang bibig si Marco sa tuwing nagkikita kami. Alam mo ba, Clyde? Sobra kong humahanga kay Marco. Biruin mo, pinag-aral niya ang sarili niya at independent siya. Grabe, bihira na ang ganong lalaki sa ngayon. Yung iba kasi kapag wala nang kakayahan na mag-aral ay tumatambay na lang, sabi pa ni Cherry. Cherry, pwede bang ibang topic na lang ang pag-usapan natin? Napapansin ko kasi na siya na lang ang palagi nating topic tuwing nagkikita tayo. Hindi ko na napigilan na sabihin yon. Sorry, bakit? Nauumay ka na ba sa mga kwento ko tungkol kay Marco? Tanong pa ni Cherry. Hindi naman sa ganun. Siya kasi ang palagi nating pinag-uusapan. Alam ko naman na perfect boyfriend siya para sa'yo. Malamig kong sabi. Nagsiselos ka ba? Uy, nagsiselos siya. Tukso niya. Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos kay Marco? Kinakabahan kong tanong. Baka kasi nakakalata na si Cherry na may gusto ako sa kanya. Kasi meron ka ng kaagaw sa oras ng best friend mo. Pero wag kang mag-alala kasi kahit may boyfriend na ako, ay hindi ko naman kakalimutan na meron akong best friend. Bago ko siya nakilala. Ang sabi pa ni Cherry. Best friend na naman. Alam ko na walang masama sa pagiging best friend. Pero kung mahal mo, ang kaibigan mo ay masakit yon, Papa Dudut. Dahil na rin sa nagkaroon na ng boyfriend si Cherry ay pinilit kong ibaling sa iba ang aking atensyon. Sinubukan ko makipag-chat online at makipagkaibigan sa mga katrabaho kong babae. Pero lahat ng yon ay walang nagawa para mawala ang nararamdaman ko para kay Cherry. Siya pa rin kasi talaga. Wala nang iba. Kaya ang ginawa ko na lamang ay hinayaan ko ang nararamdaman ko para kay Cherry. At umasa ako na isang araw ay magigising na lamang ako na wala na yon. Dumating ang time na napansin ko na hindi na nakikipag-usap si Cherry sa akin. Kapag nagkataon na nakikita ko siya sa labas ay ngumingiti lang siya o kaya ay kukumustahin ako. Wala na yung lalabas kaming dalawa tapos magkwekwentuhan sa mga nangyayari sa buhay namin. Naramdaman ko na unti-unti nang lumalayo si Cherry sa akin, Papa Dudut. Kumbaga'y bigla siyang naging cold sa akin at hindi ko alam kung bakit at ano ang dahilan. Wala naman akong natatandaan na nagawa kong mali sa kanya o masamang nasabi. Hindi ko pwedeng patagalin na ganon kami kaya ng araw na walang pasok si Cherry ay pinuntahan ko siya sa bahay nila para magkausap kami. Doon ay itinanong ko na sa kanya ang gumugulo sa isipan ko. Ikaw ha, nagbago ka na. Nagkaroon ka lang ng boyfriend na walang ka na ng time sa best friend mo. Ang nagtatampo kong sabi kay Cherry.
Busy lang sa work, sobrang toxic aniya. Magdadalawang buwan na kaya na hindi tayo lumalabas, may problema ba? Tanong ko. Sa pagkakataon na yon ay sinabi na ni Cherry ang totoong dahilan. Kinausap pala siya ni Marco at sinabi nito na hindi magandang tingnan na meron siyang lalaking kaibigan habang meron siyang boyfriend. Sinabihan siya ni Marco na huwag maging masyadong close sa akin at ang masakit ay sinunod yon ni Cherry. Sorry talaga, Clyde. Ayoko lang kasi na magalit si Marco sa akin. Alam ko na wala namang mali siyang friendship natin pero iba kasi ang paniniwala niya sa pagiging magkaibigan ng isang lalaki at babae. Naunawaan ko rin naman siya sa part na yon. Ayoko nasasaktan si Marco, paliwanag pa ni Cherry. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Kung ako rin naman si Marco, ay ganun din ang iisipin ko. Mas maganda nga lang na sinabi mo kasi naiintindihan ko na kung bakit bigla ka nagbago, ang sabi ko. Basta best friend pa rin naman tayo. Yun nga lang, babawasan na natin ang time natin na magkasama tayo, ang sabi pa ni Cherry. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Gusto ko lang talagang malaman ang reason sa biglang pagbabago ng pakikitungo mo sa akin. Tama ka, magkaibigan pa rin tayo forever, nakangiti kong sabi. Ang swerte ko talaga kasi nagkaroon ako ng best friend na kagaya mo, Clyde. Sobrang understanding mo. Sorry kung ngayon ko lang nasabi sa iyo ang mga sinabi ni Marco sa akin. Natakot kasi ako na baka masaktan ka o magalit, sabi pa ni Cherry. Bakit naman ako magagalit? To be honest, masaya ako para sa iyo kasi masaya ka sa love life mo, sambit ko. Kung makikita lang sana ni Cherry ang sakit sa likod ng mga ngiti ko, papadudot. Kung pwede ko nga lang sanang sabihin na masakit sa akin na hindi na kami palaging magkakasama. Malinaw din kasi na kayang-kaya niya akong bitawan kung sasabihin yon sa kanya ni Marco. Masakit na mas kaya niyang piliin si Marco over me na nakasama at kaibigan niya simula pa pagkabata. Mahirap para sa akin na hindi na kami kagaya ng dati ni Cherry dahil sa meron na siyang boyfriend. Nawala na yung every week ay lumalabas kami kumakain sa kung saan o kaya ay simpleng nagkukwentuhan lang. Kumustahan na lang sa text or chat pagkatapos ay wala na. Iniisip ko ng time na yon kung namimiss rin kaya ako ni Cherry, kagaya ng pagkamiss ko sa kanya. Naisip niya rin kaya ako everyday kagaya ng pag-iisip ko sa kanya araw-araw. Sa tuwing nakikita ko ang mga bagong upload na pictures ni Cherry sa social media, kasama ni Marco ay hindi ko maiwasan na magselos at mainggit. Siguro kung umamin lang sana ako sa kanya noon, ay ako ang siguro'y nasa pwesto ni Marco. Ako sana ang kasama niyang mag-date at mag-celebrate ng kanilang monthsary. Ang laki talaga ng panghihinayang ko, papadudot. Pakiramdam ko ay wala talaga akong pag-asa kay Cherry dahil nakita ko kung gaano siya kasaya kay Marco sa ngayon. Sinubukan ko pa rin na makipag-date sa ibang babae pero hindi ako nagtatagumpay. Naalisin ang nararamdaman ko para kay Cherry. Ang nangyayari lang ay naikukumpara ko lamang ang ilang babae na nakakadate ko sa aking best friend. Doon ko rin nalaman na hindi naman pala talaga ako torpe. Kay Cherry lang ako ganon dahil siguro sa totoo ko siyang mahal. Hanggang sa itinigil ko na ang pagpilit na mawala ang love ko para kay Cherry. Itinigil ko na ang paggamit ng ibang babae para lang makapag-move on. Naisip ko na maling paraan yon. At mas maganda na i-feel ko ang pain hanggang sa mawala na yon ng tuluyan. Ngunit paano nga ba ako makaka-move on kay Cherry kung ayaw ng aking puso, papadudot? Paano yun mangyayari? Kung araw-araw akong nakikita sa social media ang sweet pictures nila ni Marco. Minsan nga ay gusto ko na lamang i-block si Cherry sa social media pero hindi ko naman yon pwedeng gawin. Kasi magtataka ang best friend ko. Hindi ko rin kasi alam sa sarili ko kung bakit mas gusto kong tinotorture ang sarili ko. At sige pa rin ako sa pag-check ng social media account ni Cherry para malaman kung meron ba silang bagong picture ni Marco o kung saan sila nagpunta para mag-date. May mga pagkakataon din na hinihiling ko na sana ay mag-break din sila ni Marco.
At kapag nangyari yon ay hindi na talaga ako magdadalawang isip na umamin kay Cherry. Napansin na rin ng pamilya ko na hindi na kami masyadong nagkikita at nag-uusap pa ni Cherry. Isang araw habang nanonood ako ng TV kasama ang nanay ko ay tinanong niya ako tungkol sa bagay na yon. "Mag-away ba kayo ni Cherry?" Tanong ni nanay sa akin. "Hindi po, bakit yun naman po yan naisip?" Tanong ko rin. "Hindi ko na kasi kayo nakikitang nag-uusap na magkaibigan. Hindi ka na nagpupunta sa kanila at ganun din si Cherry dito." Turan pa ni nanay. "Busy lang po kasi kami sa kanya-kanya naming trabaho, saka may boyfriend na po si Cherry. Pinagbawalan siya ng boyfriend niya na makipagkita palagi sa akin. Malungkot kong wika." "Aba, grabe naman pala ang boyfriend na yun ni Cherry. Hindi ba niya alam na bago pa niya makilala si Cherry magkaibigan na kayong dalawa? Masyado naman siyang malisyoso, best friend lang naman kayo ni Cherry. Dapat maintindihan niya yon." May halong inis na wika pa ni nanay. "Hayaan niyo na lang po, bilang lalaki rin ako. Kahit papaano ay naiintindihan ko ang boyfriend ni Cherry. Iniiwasan lang siguro niya na magselos at baka pagsimulan pa yun ang away nila." Paliwanag ko. "Ewan ko, Clyde, hindi ko gusto ang paraan ng pag-iisip ng boyfriend na yun ni Cherry." Sambit pa ni mama. Sa totoo lang, kagaya ako ng opinyon ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko maunawaan kay Marco kung bakit kailangan niyang pagbawalan si Cherry na makipag-usap sa akin gayong alam niya na best friend ako ni Cherry. Nasabi naman siguro ni Cherry sa kanya na bata pa lamang ay magkaibigan na kaming dalawa. Ako kasi kung magkakaroon ako ng girlfriend na merong kaibigang lalaki, hindi ko papaiwasin, lalo na at wala naman akong nakikita na ginagawa nilang mali, Papa Dudut. Pero yun nga lang, hindi naman kasi ako si Marco. Magkaiba kami ng pag-iisip at paniniwala sa mga bagay-bagay. Isang araw ay nagulat ako nang pumunta sa bahay si Cherry. Ilang buwan na kasi kaming hindi nakikita at nagkaka-text ng time na yon, kaya talagang nagulat ako, Papa Dudut. Kahit nakangiti si Cherry, nakita ko na malungkot siya sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa tagal ba naman naming magkaibigan ay imposibleng hindi ko alam kung totoo siyang masaya o hindi. Sinabi ni Cherry na baka pwede mag-usap kami sa kwarto ko para merong privacy. Biniro ko pa siya na baka magalit ang boyfriend niya kasi makikipag-usap siya sa akin, pero tinawanan lamang niya ako. Pagpasok namin sa kwarto ko ay nagulat ako nang biglang umiyak si Cherry. Nagtataka man ako ay hinayaan ko munang mailabas niya ang lahat ng luha niya. Yumaka pa siya sa akin at alam ko na naghahanap siya ng makakaramay. Nang tumahan na si Cherry ay doon ko na siya tinanong kung ano ang problema at gano'n na lamang ang pag-iyak niya. "Si Marco kasi, feeling ko ay may iba na siyang babae," sumbong pa ni Cherry. "Feeling lang? Hindi ka pa sure?" tanong ko. Umiling si Cherry. "Hindi pa, pero simula nung nagbakasyon siya sa Boracay last month, nang hindi ako kasama ay nagbago na siya. Hindi na siya sweet sa akin, tapos ang cold na niya kapag magka-text kami. Minsan na nga lang kaming magkita, tapos kapag nagkikita kami, halos hindi na niya ako kinakausap. Mas nakatutok pa siya sa cellphone niya kesa sa akin. Hindi ba sign na rin yun na may babayang isang lalaki?" Himutok pa ni Cherry. "Aba, malay ko, never pa naman kasi ako nagkaroon ng girlfriend. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko kung sakali na magloloko ako sa girlfriend ko." Sagot ko pa kay Cherry. Lahat na yata ng sama ng loob ni Cherry kay Marco ay sinabi niya sa akin ng araw na yon, Papa Dudut. Mahigit 1 oras kami nag-usap. Pagkakataon ko na sana yon para sabihin kay Cherry na hiwalayan na niya si Marco, pero nang tanungin ko siya kung mahal pa niya si Marco at sinabi niya na oo, ay naisip ko na si Marco pa rin ang kasiyahan ni Cherry. Sa huli pinayo ko kay Cherry na huwag muna siyang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa boyfriend niya kasi puro hinala pa lang naman siya. Saka na lang siya magdesisyon kung ano ba ang dapat na kahinatnan ng relasyon nila ni Marco kapag meron na siyang ebidensya na talagang ang niloloko siya nito. Sinabi ko rin na mag-usap sila ng masinsinan. Isa pa, base sa pagkukwento ni Cherry ay ipinagtatanggol pa rin ito si Marco. Baka raw kasi meron siyang pagkukulang kaya naisipan ni Marco na maghanap ng iba.
Pero sabi ko kung sakali man na meron siyang pagkukulang ay hindi pa rin yun valid reason para lokohin siya ng boyfriend niya. Dapat ay pinag-uusapan ang mga ganong klase ng bagay. Makalipas nga ang ilang araw ay nag-text si Cherry sa akin. Nag-thank you siya para sa advice ko sa kanya. Kinausap niya na pala si Marco at ang sabi ni Marco ay pagod lamang ito sa trabaho. Medyo napagastos daw sa Boracay kaya halos maubos ang pera kaya panay OT sa work. Okay na raw sila ni Marco. At dahil okay na sila, alam ko na hindi naman magpaparamdam si Cherry sa akin. Siguro kakausapin niya lang ulit ako kapag meron sila ulit problema ng boyfriend niya, Papa Dudut. Umabot na ng 1 taon ng relasyon nila Cherry at Marco pero nasasaktan pa rin ako ng time na yon. Hindi ko pa rin matanggap na sa ibang lalaki na hulog ang best friend ko at hindi sa akin na dati ay araw-araw niyang kasama. Hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko para kay Cherry. Kinain ako ng selos at inggit nang makita ko sa social media ni Cherry ang mga pictures nila ni Marco noong nag-celebrate sila ng kanilang first anniversary. Sa La Union sila nagpunta at talagang super sweet nila sa mga pictures nila, Papa Dudut. 2 days after ng anniversary nila Cherry at Marco ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Cherry. Gabing-gabi na noon, siguro ay nasa 11 PM na yon, Papa Dudut. Nagtaka ako kasi never naman na tumawag si Cherry sa akin ng ganong oras simula nang magkaroon siya ng boyfriend. Kinabahan pa nga ako kasi baka may emergency o kung anong hindi maganda na nangyari sa kanya. Sinagot ko kaagad ang tawag ni Cherry. Hello Cherry, anong nangyari? Bakit napatawag ka ng ganitong oras? Tanong ko. Clyde, I need you now. Puntahan mo ako rito please. Baka hindi na ako makauwi ng mag-isa. Sa boses ni Cherry ay alam ko na lasing siya. Agad ako nag-alala kay Cherry lalo na nang sabihin niya na mag-isa siyang umiinom sa isang bar. Sinabi niya kung nasaan siya at walang pagdadalawang isip na pinuntahan ko siya. Pagdating ko sa bar ay tama nga ang aking hinala. Lasing na lasing nga si Cherry. Ano ba nangyari at naglasing ka mag-isa? Hindi ka man lang nag-aya. Nag-aya ka nga pero kung kailan lasing ka na. Kunwari nagagalit kong sabi kay Cherry. Huwag ka na nga magalit sa akin. Si Marco kasi niloloko niya ako. Nahuli ko siya na may ibang babae. Tama pala talagang hinala ko sa hinayupak na yon. Naiiyak na sabi pa ni Cherry. Ayon kay Cherry, noong anniversary nila at nasa La Union sila ni Marco ay nag-away sila ng boyfriend niya. Paano raw ay palagi may kausap sa cellphone. Hindi na raw siya nakapagtimpi pa. Nang nakita niya na may tumatawag sa cellphone ni Marco habang kumakain sila ay inunahan niya ito sa pagkuha ng cellphone at siya na ang sumagot. Isang babae ang nakausap ni Cherry at ang sabi ng babae ay girlfriend nito si Marco. Akala ko naman ay talagang masaya si Cherry dahil nag-post pa siya ng mga pictures nila ni Marco noong anniversary nila. Yun pala, sa likod ng mga sweet pictures na yon ay nasasaktan na ang best friend ko. Ano nang balak mo ngayon? Nakipag-break ka na ba sa kanya o sisa ko? Hindi pa. Ayokong matalo ako ng babae niya no. Mas nauna ako kaysa sa kanya. Ako ang original. Pinapili ko si Marco, ang sabi niya ay bigyan ko siya ng 1 week para makapag-isip. Sagot pa ni Cherry. Seryoso ka ba? Binigyan mo pa ng chance ang cheater na yon? The fact na nag-iisip siya, ibig sabihin na hindi na siya sigurado sa'yo. Saka yung paglolo ko pa lang niya, dahilan na yon para hiwalayan mo na siya. Gusto kong patukan si Cherry sa katangahan niya. Hayaan mo na, malay mo, ako ang piliin ni Marco, sambit pa ni Cherry. Ewan ko sa iyo, kung nakakatanga pala ang pagmamahal, ay ayoko na lang magmahal. Biro ko. Grabe ka sa akin, bakit ikaw? Never ka bang nagpakatanga sa love? Tanong pa ni Cherry. Nagpapakatanga? Naghihintay nga ako sa isang babae kahit na alam kong hindi niya ako mamahalin eh. Malakas ang loob ko na sabihin yon kay Cherry dahil alam kong lasing siya. Alam ko na kapag nahulasan siya ay makakalimutan na rin niya ang mga sinabi ko. Uy, sino yung babae na yan? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ang daya mo. Akala ko ba walang secrets pagdating sa ating dalawa? Ang sabi pa ni Cherry. Gusto mo talagang malaman kung sino? Tanong ko.
Siyempre, best friend mo ko kaya dapat sinasabi mo sa akin ang lahat. Turan pa niya. Ikaw, Cherry. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Matapat kong sagot. Tinawanan ako ni Cherry, sabay-sabing, baliw ka? Ang galing mo talaga mag-joke. Sino nga kasi? Hindi ako titigil hanggang hindi mo sinasabi, pamimilit pa niya. Ikaw nga, bakit ba ayaw mong maniwala? Seryoso kong wika. Baliw ka, Clyde. Hindi tayo talo, no? Naku, bahala ka na nga. Kung ayaw mo sabihin kung sino yung babae na yon, sabi pa ni Cherry, sabay inom ng alak. Hindi na ako nagsalita pa. Uminom ako ng kaunti at hinayaan ko si Cherry na magpakalango sa alak dahil alam ko na kailangan niya yon ng oras na yon. Nalungkot din ako kasi umamin na nga ako sa kanya pero iniisip niya na nagbibiro ako. Siguro nga hindi maniniwala si Cherry na may gusto ako sa kanya kasi alam niya na magkaibigan kami. Ganoon na nga lang siguro ako sa kanya, isang best friend at takbuhan niya sa tuwing kailangan niya ng makakausap. Nang malapit ng maghating gabi ay inaya ko na si Cherry na umuwi. Alam ko na may pasok pa siya kinabukasan at hindi ko rin siya maintindihan kung bakit hindi pa siya sa weekend nagpakalasing. Inihatid ko siya sa bahay nila at sinabi ko sa nanay niya na wag nang pagalitan si Cherry dahil merong pinagdadaanan. Ang sabi ko pa ay si Cherry na ang bahalang magsabi sa kanila kung ano ang problema nito. Kahit naman magkaibigan kami, gusto ko pa rin nabigyan ng kalayaan si Cherry kung ipapaalam ba niya o hindi sa pamilya niya ang problema niya kay Marco. Kinabukasan bago ako pumasok sa work, pumunta muna ako sa bahay ni na Cherry at ang sabi ng nanay niya ay pumasok na sa trabaho si Cherry. Mukhang okay naman daw nang nagising si Cherry at walang sinabi sa kanya na problema ito. Hiniling ko ng time na yon na sana ituluyan ng maghiwalay sina Cherry at Marco Papadudut. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon ng pag-asa kay Cherry kahit mukhang wala na. Ang dahilan ko ay ayoko nang masaktan pa si Cherry ng dahil kay Marco. Hindi deserve ng best friend ko ang lalaking kagaya ni Marco Papadudut. Kung ako na lang sana kasi ang minahal ni Cherry, hindi ko hahayaan na masaktan siya. Hindi ko siya lolokohin. Kaya lang hindi naman kasi ako ang mahal niya. Makalipas ang isang linggo ay hindi pa rin kami nag-uusap ni Cherry. Medyo kabado ko kasi baka naalala niya yung mga pinagsasabi ko noong lasing siya. Pero na magpunta siya sa bahay namin ay wala naman siyang nabanggit sa mga sinabi ko kaya na-realize ko na wala nga siyang naalala sa mga sinabi ko noong lasing siya, Papadudut. Umiyak lamang siya ng umiyak at sinabi niya na nakipag-break na sa kanya itong si Marco. At mas pinili raw nito yung babae kesa sa kanya. Lihim ako natuwa kasi nag-break na sila. Nakakita ako ng kaunting pag-asa pero alam ko na hindi pa yun ang tamang oras para sabihin ko kay Cherry ang feelings ko para sa kanya. Dahil nasa stage pa siya nang nasasaktan siya. Hindi ko kayang samantalahin ang nararamdaman niya para i-push kung anuman ang nararamdaman ko para sa kanya. Saka na lang ako aamin sa kanya kapag nakita ko na nakapag-move on na siya. Nahintay ko nga siya ng napakatagal na taon. Yun pa kaya. Dahil wala na sila ni Marco ay bumalik na kami ni Cherry sa dati. Kapag gusto niya ng kausap ay palagi akong available. Kapag gusto niyang umiyak ay nasa tabi niya ako para meron siyang karamay. Ipinakita ko kay Cherry na through ups and downs ay hindi ako mawawala kahit kaibigan lang ang turing niya sa akin. Isang taon pa ang lumipas, nakita ko na hindi naabok ang bibig ni Cherry si Marco. Tinanong ko Papadudut kung nakapag-move on na siya kay Marco at ang sagot niya ay oo. Wala na raw siyang sakit na nararamdaman kahit pa nakikita niya si Marco sa ospital. Hindi na raw kagaya ng dati na nasasaktan siya kapag nakikita niya ang lalaking yon. Sinabi ko sa aking sarili na yun na ang tamang time na hinihintay ko para aminin kay Cherry ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit parang hindi talaga kampi sa akin ang tadhana dahil kung kailan nagkaroon ako ng lakas ng loob ay saka naman nagkaroon ulit ng boyfriend si Cherry. Si Ian. Malaki ang pagkakaiba ni Ian kay Marco. Papadudut. Hindi niya pinagbawalan si Cherry na makipagkita o makipag-usap sa akin.
Kung minsan pa nga ay inaaya ako ni Ian na uminom sa labas. Naging magkaibigan na rin tuloy kami ni Ian at nakita ko rin na matino siya kumpara kay Marco. Masakit na sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko na naman nasabi kay Cherry na mahal ko siya. Dahil sa nagkaroon siya ng boyfriend, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay umamin si Cherry sa akin na buntis siya. Natatakot daw siyang magsabi sa parents niya kasi baka magalit ang mga ito. Doon ako tuluyang sumuko, Papa Dudut. Kailangan ko lang tanggapin na hindi talaga si Cherry ang para sa akin. Tinulungan ko sina Cherry at Ian na sabihin sa mga magulang ni Cherry na buntis ito. Handa naman siyang panagutan ni Ian at pakasalan. Hindi naman nagalit ang parents ni Cherry. Umiyak lang ang nanay ni Cherry at naintindihan namin yon, Papa Dudut. Bago pa tuluyang lumaki ang tiyan ni Cherry ay nagpakasal na sila ni Ian. Siyempre ako ang best man. Habang naglalakad si Cherry papunta kay Ian sa simbahan ay hindi ko napigilan ang sarili ko na umiyak. Inakala ng lahat na luha yon ng kasiyahan. Pero hindi nila alam na luha yon ng kabiguan. Kabiguan sa pag-ibig dahil kailangan ko na talagang tanggapin na hanggang kaibigan lang ako para kay Cherry. Ngayon ay nanganak na si Cherry, Papa Dudut, saksi ako kung gaano siya kamahal ni Ian at yun na lang ang ginawa kong pampalubag loob. Na napunta sa tamang lalaki ang kaibigan ko at sana habang buhay silang maging masaya at malagpasan nila ang lahat ng pagsubok na kanilang kaharapin. Wala na rin akong balak na aminin pa kay Cherry ang totoo kong feelings para sa kanya. Para saan pa, hindi ba? Huli na ang lahat. Ang gusto ko na lang mangyari ay ang mawala na ng tuluyan ang nararamdaman ko sa aking best friend. Sa ngayon ay magfo-focus muna ako sa aking sarili at naniniwala ako na may inilaan na babae ang Diyos para sa akin. Nagmamahal, Clyde. Tunay na mahirap mahulog sa isang kaibigan. May risk na mawala ang iniingatan ninyong pagkakaibigan sa sandali na aminin mo sa kanya ang iyong nararamdaman. Pero maaari rin na maging pabor sa iyo ito, ang resulta ng iyong gagawin na pag-amin. Ngunit hindi mo malalaman ang resulta kung hindi ka magte-take ng risk. Habang buhay kang mabubuhay sa napakaraming what if. Isang katapangan ang umamin ka sa taong mahal mo. Ngunit isa ring katapangan ang pagtanggap sa iyong pagkatalo. Kung alam mo na wala na talagang pag-asa, mas makakabuti na sumuko ka na lamang. Isa pa ang pagkakaibigan ay isang napakagandang biyaya mula sa ating Diyos. Bihira na ngayon ang makatagpo ng isang tunay na kaibigan. At kapag natanggap mo na, ang lahat ay unti-unting ipapakita sa iyo ng tadhana kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ng taong mahal mo. Makikita mo ang dahilan pagdating ng tamang panahon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.